At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatan at dagdagsan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Buwisit talaga. Nagkawindang-windang ang mga proyekto ko dahil sa kagagawa na nila. Nakakainis talaga, nakakainis Mukhang galit na galit kaya atang dumating. Paano hindi ako magagalit, Veronica? Yung mga marites harap ng tindahan nila, bibang nadatnan ko sila, ako palang pinagchichismisan nila. Ikaw ang pinagchichismisan? Oh. Anong sinabi nila, Kap? Sinabi nilang kabit mo ako? Ganun ba? Kwan, hindi, Veronica. Mabuti kung ganyan ang sinabi nila, pero hindi. Anong sinasabi nila, Kap? Pantakin mong sinabi nilang kabit ko raw si Ijang at si Insyang. Nakaupo matanda na ang mga yun Pareho silang madalang maligo yata. Teka, Kap. Bakit? Hindi ba totoong kabit mo rin sila? Ano? Huwag ka naman ganyan, Veronica. Kahit matanda na ako, hindi ako pumapatol sa mga ganon. Madalang maligaw at matanda na sila. Makunat na. Anong mapapala ko sa mga yon? Nako, yak! Ayaw ka. Kunwari ka pa? Bakit? Naging karelasyon mo si Aling Bibang kahit matanda na rin. Kahit matanda na yon, makinis pa rin ang balat. At mas malayong maganda siya kaysa sa... Kaysa sa akin? Ganun ba, Kap? Ang puso ko. Nako, hindi. Kwan, mas malayong maganda sila kaysa Kwan. Kaya naakit ako sa'yo kasi maganda ka. Kap! Kahit matanda, pinapatulan mo. Bakit? Ano bang meron sa kanila na wala ako? Ano, Kap? Kwan, wala. Ikaw lang naman ang nagpapaligaya sa akin Kung mawawala ka sa piling ko, Veronica, ikakamatay ko na rin. Basta, ayaw kong may kaagaw ako sa iyo, Kap. Kung may mababalitaan pa akong chicks mo, magpapakamatay ako. Veronica! Mga kapatid, kilala niyo ba si Hasmin, anak ni Petra, na nagtitinda ng sibuyas? Nako, kabit pala siya ni Tasyo, na konduktor ng boss. Ganun ba, sir? Oo. Ganun ba, Sir George? Hoy! Ikaw pangit Huwag mo akong matawag-tawag na, sir! Ang ganda-ganda ko pa naman! Tawagin mo akong sir! Gago ka! Nagalit si Georgia sa isang binata, Tawagin, sir, ha? Ayaw patawag ng sir. Samantalang litaw na litaw ang kanyang pagkalalaki. Ano ba yan? Ano ka talaga? Ay, Darwina, pabili ka. Ay, ikaw pala, alingin siyang. Ay, nako, buhay na buhay ka pa pala. Fake news pala yung kumalat. Napatay ka na at kalansay mo na yung natagpuan nila. At nilamayan naman ni Boy at Bunjing. Ay, Darwina, mas madaling paniwalaan ngayon ang fake news kaysa sa legit na news. Ay, oo nga Oy, siya nga pala. Anong bibilin mo, alingin siyang? Ay, wala. Gusto ko lang makinig sa mga chika ng mga marites dito sa harapan ng tindahan mo. Ganun ba? Oy, nag-aaway nga pala sila, Ayaw patawag ng sir si Georgia. Galit na galit siya, Papatayin kita pag tatawagin mo akong sir! Ayan, alingin siya, ha? Hindi ba galit na galit si Georgia? Ayaw niyang patawag ng sir. Bakit mo tatawagin sir? Ay, naku, ano ba yan? Ay, teka. Kitang-kita naman sa tsura na parang barako. Nandito pala yung malanding pangit.
at mabantat na matanda na isa sa mga kabit ng asawa ko. Ano bang sinasabi mo? Hay! Ikaw, ha? Anong sinasabi mo? Matanda ka? Ay, nako! Ay, yung sinasabi mo, kabit ng asawa mo, Aber? Sino pa? Di ikaw ang kabit ng asawa ko! Ha? Punyang! Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kaya. Ay, aray. Aray, nako. O kay sakit naman ang ginawa mo. Aray, aray, ang hapde ng puso ko. Ano ba naman tong kapalaran ko? Pinagbibintangan ako na nakikabit kay kabitan. Ay, buti sana kung totoo. Pero hindi eh. Sa tanang buhay ko, wala pang nanligaw sa akin. Kaya masakit kapag binagbibintangan nila akong nakikipagrelasyon. Ay, sana totoo na. Sana totoo na. Sana all. Ha? Sinong nanakit ng damdamin mo, Lola Insyang? Si Punyag na asawa ni Kapitan. Ha? Bakit? Anong sinabi ng bakukang na yun? Ano, Lola? Sabihin mo kaagad sa akin. Alam mo, pumunta ako sa tindahan nila Darwina. Bibili sana ako ng kape para sa atin. Tapos, biglang dumating si Punyang at sinabing, ay, naku, ang sakit sa damdamin ko. Ano, Lola? Sabihin mo sa akin. Anong sinabi ng Punyang na bakukang na yun? Ano? Nako, alam mo, narinig ng mga marites na nandoon nang sinabi niya sa akin. Kaya masyado akong nasaktan. Hindi ko kaya. Parang gusto ko nang magpakamatay sa sama ng loob ko sa sinabi niya. Ano bang sinabi niya sa'yo, Lola? Ano? Ang sinabi niya sa akin kabit daw ako ni Kapitan Karyong. Ano? Sinabi niya yan na maraming nakarinig na marites? Oo, kaya sinira niya ang karangalan ko. Sinira ng Punyang na yon. Siguradong pinag-uusapan na ako ng mga marites ngayon at ipinagkakalat na nila ang kanilang narinig. Hindi pwede yan. Kailangang panagutan ng Punyang na yun ang ginawa niya sa'yo. Halika, Lola. Puntahan natin si Kagawad Asyong. Magpatulong tayo sa kanya para panagutin ang Punyang na yun. Kayo pala, Aling Insyang. Boy, anong may paglilingkod ko sa inyo? May reklamo si Lola Insyang, Veronica. Baka magpapablatter kami. Ha? Ano ipapablatter ninyo? May umagrabyado ba kay Aling Insyang? Lola Insyang, ilahad mo nang nangyaring pang-aalipusta sa inyo. Tinapagtapakan ng karangalan ninyo, karumal-dumal. Sige, Aling Insyang. Ikwento ninyo ang buong pangyayari. Ay, ganito ang nangyari, Veronica. Ay, hindi mo yan, narinig ng mamarit sa sa harapan ng tindahan. Yaling Biba, sinabi niya,
na lang magkukwento dahil masyado siyang nasaktan sa sinabi ni Aling Punyang na yun sa kanya. Bakit? Ano bang sinabi ni Aling Punyang sa kanya? Ayon sa kwento niya sa akin kanina, nadatnan daw ni Punyang na bibili sana ng kape at asukal para sa amin nila Bonjeng. Pero biglang dumating itong si Aling Punyang at ang sabi, kabit daw ng asawa niya si Aling Insyang. Ano? Sinabi yan ni Aling Punyang sa'yo, Aling Insyang? Ay, oo, Veronica! Marami na kami Kung ganon, posibleng totoo siguro na naimutil ni Kapitan ang matandang Insyang na to. Hindi totoo ang hinala ko. Hindi. Veronica, tumutulo ang laway mo. Ang luha mo pala. Bakit? Naaawa ka rin sa sinabi ni Lola Insyang? Kalunos-lunos, di ba? Oo, boy. Naaawa ako sa kanya. Hindi ko sasabihin na nagseselos ako. Sige na, Veronica. Isulat mo na sa blatter book ang reklamo ni Lola Insyang at magsasampa kami ng kaso laban sa kanya. May kumakatak. Sino kaya ita? Kung kailan ako alis, saka naman darating. Sandali lang, nandyan na! Kap, Veronica, ikaw pala. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo, sweetheart? totoo bang niyaya mo rin magbutil sila Aling Insyang at Aling Insyang? Nakaw, Veronica! Anong klaseng tanong yan? Nakaw, nakakadiri naman. Pwe! Nakaw, walang katotohanan yan. Huwag mong sabihin yan. Baka may makarinig. Ang tanong kong sagutin mo, Kap. Totoo bang nagbutil kayo nila Aling Insyang at Aling Insyang? Walang katotohanan yan. Chismis lang yan. Siguro narinig mong pinagkakalat ng Georgia na yan. Na ayaw patawag na siya. Ano? Hindi! Ha? Kundi si Aling Punyang na mismo ang nagsabi na nagbutil kayo ni Aling Insyang at pati si Aling Insyang. Ha? Hindi ko sugat akalain na pati sila niyaya mong magbutil. Huwag kang maingay. Baka may makarinig, nakakahiya. Walang katotohanan yan eh. Itong tandaan mo, Kap. Kapag matuklasan ko na totoo ang chismes, magpapakamatay ako. Huwag kang maniwala sa Punyang na yun. Buwang yun eh, buwang. Buwang siya. Alam mo, buwang si Punyang. Buwang yun. Hindi mo ba alam na buwang siya? Asin ang buwang kadang asin niya. Si Aling Punyang nandito at may dalang pana. Talagang malapit na akong mapikon sa'yo, Punyang. Sumusobra ka na. Puro kahihiyan na ang dinudulot mo. Hindi ka na nakakatulong sa akin. Problema na kita. Ay, kuya, patawarin mo na ako. Nagagawa ko yun dahil sa bayaw mo. Nasasaktan ako sa mga ginagawa niyang pambababae. Pati sina Insyang at Iyang. Kabit niya. Ay, kuya, sobra na siya. Hindi ako gaanong masasaktan kung ang kabit niya ay mas bata sa akin. Pero tingnan mo naman, si Insyang at Iyang pag kinabit niya. Ay, kuya, malayong
maganda naman ako kaysa kanila. Ang papangit nila. Madalang silang maligaw. Napakasakit yun sa akin, kuya. Tama na. Puro ka kasi hinala eh. Bakit may ebidensya ka ba? Ay, siya ngayon wala pa, kuya. Pero nararamdaman ko na totoo ang sinasabi nila. Kaya nasasaktan ako, kuya. Pakitulungan mo naman ako. Ay, naku Punyang. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Matanda ka na. Hindi ka na dapat magselos. Hayaan mo na lang siya. Hindi naman niya ginagastos ang honorarium niya eh. Ginagamit naman niya lahat dito sa bahay. Kaya hayaan mo na. Talaga ganun ang lalaki. Kung matanda na, siyempre ang gusto niya ay titigim yan ng iba't ibang putahe. Ano? Ay, kuya. Bakit ka ganyan? Hindi mo man lang ako ipagtanggol. Kapatid mo ako. Pinababayaan mo ako. Gusto mo bang multuin ka ni Inay? Ay, naku Punyang, hindi ako mumultuhin ni Inay. Kundi ikaw dahil sobra ka na. Kaya tumigil ka na. Tama na, sobra na. Marami ka lang ginawang kahihiyan sa pamilya natin. At kung dadagdagan mo pa yan, ha? Ililibing na kita ng buhay. Nakakatawa talaga ang nangyari, friend. Mantakin mo, kaya aling punyang kumampi ang mga marites, pinasinungalingan nila ang sumbong nila aling insyang at boy. Oo nga eh. Kaya lang may problema. Itong si Aling Punyang, palagi niyang sinasabi na kabit ako ni Kapitan. Wala namang katotohanan, di ba? Ano? Walang katotohanan Ops. na. Kaibigan mo ako, Pining. Huwag mo naman akong ilaglag. Di ba walang katotohanan ang sinasabi ni Aling Punyang na kabit ako ni Kapitan? Oo na! Ikaw talaga, oo. Napakasinungaling mo. Mamaya, magkakaroon ka ng pizza sa sino. Hoy! Hindi ako sinungaling ha. Totoo ang sinasabi ko. Wala kaming relasyon ni Kapitan. Hindi ako katulad ng ibang babae dyan na nakikipagrelasyon sa kapitan nila. Ako, hindi ko magagawa yan. Malinis ang konsensya ko, no? May asawa na ako. Hindi ko magagawa yan. Bakit ikaw ba? Kaya mong gawin yan, ha? Naku, hindi Masama yan. O, yun naman pala eh. Pareho tayo, Pining. Pareho tayong iniingatan natin ang ating dangal. Naku, si Rolito nag-video call sa akin. Naku, sinabi ko na sa kanyang wag na wag siyang mag-video call dahil busy ako. Hindi nakatiis. Ha? Oy, friend! Ikaw may Rolito ka pala. Hindi ko alam yan Shh! Huwag kang maingay. Wala pang nakakaalam na may lihim kaming relasyon ni Rolito na ito. Rolito, sorry. Busy ako ngayon. Mamaya ka na lang mag-video call. Bye! Ha? Gwapo pala yung Rolito na yan Kamukha ni Adonis. Ha? Kwan? Oo, friend. Huwag mong ipagsasabi ito, ha? Sekreto nating dalawa lang. Nako pare, kanina pa tayo ikot ng ikot dito sa palengke, wala pa tayo nabiling magandang pulutan. Kulang ang pera natin na pambili ng karne ng baboy. Ang mahal-mahal naman ng isda ngayon. Oo nga ano kaya kung ang pagpulutan na lang natin sardinas? O lagyan lang ng suka at sibuyas pare ha. Sige, yun na lang. Pare, Oh, may bakit? manghuhula pala dito.
Halika, pumasok tayo at alamin natin ng ating kapalaran. Ay ano, magaling daw siya. Makikita lang daw niya ang mukha mo mauhulaan ka na. Ay, sige pare, halika. Pumasok tayo kaagad. Gusto ko ring malaman ng kapalaran ko. Halika, halika. Sige, halika. Alam ko kung anong sadya ninyo, mga Ginoo. Dahil ako, ang adopted son of Creator. Magpapahula ba kayo, ano? Pare, naulaan niya kaagad ang pakay natin. Si Pasing yata ito, ang dating CBO, hulaan mo kami, Pasing, kung ano ang magiging kapalaran namin. Hindi Pasing ang pangalan ko. Ako si Reverend Pastor Apolonio, the adopted son of our divine Creator. Ganoon ba? Sige. Magpapahula kami. Pwede ba? Okay. Wait lang Nako. Masama ito. Ayon sa aking nakikita, may malaki kayong babayaran sa araw na ito. Ano? Totoo kaya ang sinabi ng nagpakilalang adopted son of divine Creator? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Adopted Son sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!